Narito na tayo sa World Finals ng Okinawa. Ako ang kampeon. Tay, nakita mo ba yon? Natupad ko na ang hiling mo. Tang Feng, Tang Feng, Tang Feng, Tang Feng. Bumalik ako 20 taon na ang nakalipas. Nung taon na pinatay ang tatay ko sa ring ng Muay Thai. Ngayong pagkakataon, hindi ko nahahayaang magkaroon pa ng aksidente ang tatay ko. Xiao Feng. Xiao Feng. Tay, Anong nangyari sa'yo? May seryosong bagay akong sasabihin sa'yo. Ang pamilya Lee para sa selection ng competition sa mundo ay itinulak tayo sa sulok. Baka hindi ko na maprotektahan ang gym natin. Tay, wag kang mag-alala, pangako ko. Ngayon walang makakaagaw sa gym natin. Maghahanda na ang tatay mo para sa kompetisyon. Magpakabait ka. Huwag kang magpalibot-libot, siguradong mananalo tayo. Ito ay pinagsamang lakas ng mga kampeyon sa lahat ng panahon at ng pinakamalakas na AI boxer sa rurok ng kanyang lakas. Kahit ang number 1 master sa mundo na si Han Yuan ay tumagal lamang ng wala pang 5 minuto. Ganun ba kalakas? Paano ko makikita ang maalamat na AI boxer? Suotin mo ang virtual na salamin, mapupunta ka sa laban ng ring at magsisimula ang laban. Pero ang ordinaryong tao doon ay tatagal lamang ng wala pang 3 segundo. Ang pinakamalakas na AI na nilikha. Gusto kong makita kung gaano kalakas. Ang pangalan ng challenger ay hindi kilala. Master Han Yuan, kakakuha ko lang ng balita na ang pinakamakapangyarihan sa virtual world ay natalo ng Dragon Kingdom. Isang lalaking nagngangalang Unknown. Nanguna na siya ngayon sa world rankings. Alamin agad ang pagkakakilanlan ni Unknown. Pupunta ako sa Dragon Country. President, na-update na ang world ranking. Ang kasalukuyang number 1 sa mundo ay isang master mula sa China na kilala bilang Unknown. Ano? President, tingnan ninyo. Dito ang 3 styles of the dragon. Ito ay isang technique na nawala sa loob ng 100 taon. Medyo kawili-wili itong si Unknown. Kaya ipadala ang video na ito sa mga sangay sa Dragon Kingdom at sabihin sa kanila na gawin ang lahat para mahanap si Genong Unknown. Dapat nating ipakatawan siya sa ating bansa. Ginoong Tang, sana ay pag-isipan mong mabuti ang aking alok kanina. Basta dalhin mo ang buong hall para sumali sa Pamilya Lee at isuko ang quota para sa World Competition Selection. Ipinapangako ko na bibigyan kita ng kasiyasyang presyo. Binibining Lee, pasensya na. Ang gym ay tahanan namin. Paano namin isusuko ang aming tahanan at ibigay ito sa iba? Kung hindi, bugbugin kita hanggang sumunod ka. Dahil hindi mo alam kung ano ang mabuti para sa iyo, huwag mong sisihin ako sa pagiging walang awa. Mag-iingat ka, baka madala ka ng nakataas. Lihaw, ikaw! Ginoong Tang, pasensya na. Medyo mainitin ang ulo ng kapatid ko. Humihingi ako ng paumanhin para sa kanya. Sa boxing tournament na ito, ang malakas ang iginagalang. Dahil hindi mo kasing galing ang iba, dapat kang lumuhod sa lupa at maging aso ng iba. Sa pagkakataong ito, hindi lang ako mananalo ng championship, kundi pati na rin ang quota para sa World Exchange Conference. Lahat ng bagay ng pamilya ninyong Tang ay magiging sa pamilya naming Lee ang huling piraso para mangibabaw sa Yunhai City. Huwag kang magyabang. Sana pag-akyat mo sa entablado mamaya, huwag kang magpakaduwag. Sige. Mas magaling ka kaysa sa tatay mo, kaya hayaan mong ipakita ko ang lakas ko.
Malapit nang magsimula ang finals. Samahan natin ang kampeon ng nakaraang Yunhai Division na nasa ika-4 na putsyam na pwesto sa mundo, si Miss Lee Wang-Qiu, bilang ating live commentator. Sunod, ipakilala muna natin si Li Hao. Nasa ika-179 na pwesto siya sa mundo. Talagang malaki ang naging pag-unlad ng kapatid kong lalaki sa mga nakaraang taon. Naniniwala ako na sa paparating na kompetisyon, talagang magbibigay siya ng sorpresa sa inyo. Sunod, opisyal nang magsisimula ang kompetisyon. Ang unang yugto ng finals. Sasabak ang mga manlalaro ng buong lakas. Ang combat dal sa harapan nila ay kinokontrol ng isang virtual na malaking inahin. Batay sa lakas ng atake ng manlalaro para magbigay ng mga puntos. Contestant Li Hao umangat ang kanyang world ranking sa isang suntok lang. Ika-24 na pwesto sa mundo. Hindi ko inaasahan. Tahan yan. Nagtago ng lakas si Li Hao sa finals. Sa tingin ko, sa mga kabataan sa Yunhai City, wala nang tatalo kay Li Hao. Ngayon, dapat sumuko na lang si Tang Jun. Hoy, Lolo, mananalo ako sa gym mo at sa World Championship. Hindi namin ibibigay yon kanino man. Gago ka. Huwag kang magalit kung wala akong awa. Nga pala, dapat makarating ka sa 3rd round. Kung hindi tayo magkikita. Anak! Ramdam ko na sa pagitan ng dalawang contestant ang alab ng labanan. Napakalakas na manlalaro, si Li Hao. Marunong at may karanasan si Tang Jun. Anong problema, anak? Huwag kang mag-alala. Walang panganib sa unang 2 round. Bukod pa riyan, at protektahan pa rin ni Dad ang ating tahanan. Dapat ayos lang ang unang round. Pero sa pangalawang round, malayo pa ang kakayahan ni Dad. Kailangan ko siyang tulungan para manalo. Na-promote si Tang Jun sa 131. Ipinahahayag ko ang unang round ng finals test. Si Li Hao ang nanalo. Mukhang kulang pa ng kaunti. Nagsisimula na ang pangalawang final. Huwag kang sumuko, matanda. Kailangan mong magtiis hanggang sa 3rd round. Wow, pang-45 siya. Ang lakas ni Li Hao ay nasa top 50 na sa buong mundo. Marahil para kay Tang Jun ngayon, ang pinakamagandang resulta ay ang direktang umamin ng pagkatalo. Dad! Umilag sa kaliwa, taas sa kanan. Haha, umiwas sa kaliwa. Sa tingin mo ba ang laban ng boxing na ito ay lugar kung saan ka nagbibigay ng payo? Akala mo ba ikaw na ang misteryosong lalaking iyon? Tama si Li Hao. Ikaw ba ang anak ni Tang Jun na manlalaro? Naalala ko. Sa youth group ng King of Fighters competition, hindi ka nga nakapasa sa qualifiers. Masyado kayong mayabang, ikaw at ang tatay mo. Anong pag-iwas sa kaliwa ay talagang hindi matalinong desisyon.
Anak, naniniwala ang tatay sa iyo. Sabay nating protektahan ang ating tahanan. Yamang matatalo na tayo, pasayahin na lang natin muli ang anak ko. Umiwas sa kaliwa, tuntok sa kanang itaas. Paano ito nangyari? Ang hayop na matandang ito. 23,000 puntos. Si Tang Jun sa ikalawang round. Pumasa siya sa isang suntok lang. Totoo bang ang anak ko? Bakit parang tatlong estilo ng yulong ni Ji Unknown ito? Kahit na nawala na ang tatlong estilo ng yulong sa loob ng 100 taon, paminsan-minsan may gumagamit pa rin ng huling pamamaraan. Nagkataon lang siguro. Tama ang hula mo, Tol. Karapat dapat kang maging anak ko. Hindi ako nandaya, tatay. Ito ang tunay na lakas ng anak mo. Totoo bang hindi siya nagbobola? Matanda, swertihan lang yan. Hintayin mo ang ikatlong laro. Ipapakita ko sa iyo ang tunay na agwat natin. Nagsisimula na ang ikatlong laban. Ang huling laban sa ring. Ang mananalo ay hindi lang makakamit ang kampeonato, kundi may karagdagang pwesto sa World Selection Competition at ang pagmamay-ari ng Tang's Hall. Ngayon, pakitanggal na sa entablado. Huwag kang susuko. Gusto ko pa rin patayin ka sa harap ng lahat. Noong nakaraan, malubhang nasugatan ang tatay ko sa ring ni Lihaw. At sa huli ay hindi na nakaya. Ngayon, dapat hindi na maulit ang trahedya. Tatay, huwag kang makipaglaban sa kanya. Ako na lang ang lumaban, okay? Titiyakin kong ipagtatanggol ang ating tahanan. Magtiwala ka sa akin, mananalo tayo. Tatay, mag-ingat ka. Hindi ito maganda. Hindi pa ako nasisiyahan. Hindi ako pwedeng matalo. Ang talo ay laging talo, tatay. Tatay, Ito pala si Contestant Lihaw. Ang pinakamahusay na joint technique. Sabi nila, ang mga tinamaan ng move na ito ay mamamatay o masusugatan. Hindi ba't magaling kang lumaban? Sige, ituloy mo. tatay, kamusta ka? Tumigil na tayo sa paglalaban, okay? Oh, pasensya na. Walang mata ang mga kamao at paa. Hindi ko lang napigilan nung nasa sarap ako ng laban. Tang Jun, nakikita ng lahat na hindi ka kalaban ni Lihaw. Dapat kang umatras ng maaga at magpagaling lang ng maayos sa audience. Ang gym ay aking tahanan at tahanan ng aking anak. Hindi ako pwedeng umatras. Mr. Tang sa virtual reality situation sa ring ay makikita rin sa kanyang katawan. Kung ipipilit mo ang gusto mo, naiiwan mong walang suporta ang anak mo at magiging mag-isa. Hindi mo ba naiisip na masyado kang makasarili? Hanggat hindi ito ang huling hakbang, hindi ako susuko. Ako na ang gagawa nito ngayon. Tatay, tiwala ka sa akin. Kaya kong protektahan ang ating tahanan. Hindi. Bata ka pa, hindi mo alam kung gaano kalupit ang mundo ng boxing. Tatay, nakita ko na ang kalupitan ng labanan at sa kalagayan mo ngayon. Kung gusto kong sumampa, hindi mo ako mapipigilan. Sundin mo lang ang sinasabi ko, tatay. Tatay, umilag ka gamit ang baril. Gamitin mo ang bubong, gamitin mo ang bubong.
Anak, ano man ang kahihinatnan, magtutulungan tayo. Ginong Tang, bata pa lang siya. Hindi maingat si Xiaohao. Kung masaktan niya ang anak mo, Pinahahalagahan ko ang kabutihan mo. Pwede namang may kapalit sa finals. Naniniwala ako sa anak ko. Naniniwala ako sa anak ko na mapoprotektahan ang ating pamilya. Anak, ikaw na. Hindi ka ba tunay niyang anak? Ipinadala ka para mamatay. Tumigil ka sa kakabuladas. Handa ka na bang lumuhod at humingi ng tawad sa tatay ko? Ang daldal mo, gago ka. Papatayin kita. ang unang galaw niya ng dragon swimming ay mas magaling kaysa kay Tang Jun. Puro ka bataguan? 20 taon ko nang hinihintay ang suntok na ito. Anong ginawa ng batang ito? Paano niya ako napauwi sa totoong mundo sa isang suntok? Xiaohao. Ikatlong anyo ng Qinglong. Paano nangyari yon? Sino ka? Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Hindi ako katulad ng kapatid mo na gagawin ang lahat para manalo. Bahagya lang siyang nasugatan at napauwi sa totoong mundo. Pero ang pustahan bago ang laban, sana tuparin mo. Tama, ginoong hindi kilala sa video ng laban, ginamit niya ang kompletong Yulong Sanshie. Ang batang ito, una lang anyo ang ginamit niya. Mahusay niyang nagamit. Isa lang sigurong batang may talino na hindi pa nadidiskubre. Ano bang ginawa mo sa akin? Natalo tayo, sa iyo pa rin ang gym. Ate, hindi ako natalo. Nagdaya siya, hindi siya sumusunod sa patakaran. Tumahimik ka. Sa tingin mo ba, hindi pa nahihiya ang pamilya natin, Lee? Ang pagkatalo ay pagkatalo. Paano mo masasabing walang dangal ang iba? Mag-apologize ka na kay Ginoong Tang at kay Bunso at lumuhod ka para humingi ng tawad. Ate, ako? Mag-apologize ka. Paumanhin. Huwag na. Hindi mo mahuhulaan ang mga suntok at sipa sa ring. Hindi ko masisisi si Guroli dito. Tumayo ka na. Pado Parsalo di Catalo. Babawin ko ito ng may tubo sa susunod. Hoy. Pagdating ko, nakapanood na ako ng magandang palabas. Kuroli, anong nangyari sa'yo? Mga tao mula sa pamilyang Zheng ng Shancheng. Anong ginagawa ninyo sa aking lungsod ng Yunhai? Anong problema, tatay? Mag-ingat ka. Ang pamilyang Li ng Yunhai at ang pamilyang Zheng ng Shancheng ay nagtutunggali ng hayagan at palihim sa loob ng mahigit 10 taon at hindi sila magkasundo. Hindi natin kayang makipag-away sa kanila. Umiwas na lang tayo. Narinig ko na ang pamilyang Li ng Yunhai ay nagkaroon ulit ng henyo ngayong taon at sasali sila sa kompetisyon sa buong mundo para umangat pa ang kanilang ranggo. Dumating ako rito para batiin ka. Pero sa mukha mo parang hindi mo ako tinatanggap. Ang lakas ng loob mong pumunta sa lungsod ng Yunhai. Maniwala ka o hindi, sisiguraduhin kong hindi ka makakaalis. Huwag masyadong mayabang ang mga kabataan. Zheng Yan, kung nandito ka para mang-away, hindi ako mag-aatubiling makipagkompetensya sa'yo. Ate Wang Qiu, huwag kang magalit. Hindi ako nandito para mang-away. Ngayong pagkakataon, nandito ako para samahan si Ji Cheng ng Quanba Association. Nandito ako para mag-anunsyo ng 2 bagay. Una, kaninang umaga, isang misteryosong tao mula sa Dragon Kingdom ang nanguna sa World Leaderboard. Ang dating number 1 sa buong mundo. Si Ji Han Yuan mula sa Cherry Blossom Country ay papunta na sa China.
Kaya naman, ang ating asosasyon ay magtitipon ng mga elite mula sa buong bansa para magdaos ng exchange meeting bilang pagtanggap sa kanila. Director Cheng, totoo ba ito? Siyempre, personal na itinaguyod ng presidente ang bagay na ito. Paano ito magiging peke? Gayunpaman, dahil pantay ang lakas ng mga pamilyang Lee at Zheng, napagpasyahan ng presidente na magkaroon ng labanan sa pagitan nila. Ang mananalo ang makakakuha ng suporta para sa exchange. Ang exchange meeting ay nagtitipon ng mga nangungunang pamilya sa Dragon Kingdom at mga makapangyarihang tao mula sa ibang bansa. Kung makikipagkaibigan ako sa mga taong iyon, tiyak na mas lalawak pa ang aking pamilyang Lee. Dapat kong makuha ang tiket na ito. Ang pangalawang bagay, ang misteryosong ginoong ito ay malamang nasa lungsod ng Yunhai. Kaya kahit sino pa man siya, basta't mahanap ninyo ang misteryosong Gino, maaari kayong sumali sa asosasyon at maging opisyal na miyembro nito. Misteryo si Mr. Unknown. Parang paghahanap ng karayom sa isang tambak ng dayami ang paghahanap sa kanya. Mas mabuting mag-focus na lang tayo sa competition para sa ticket papunta sa exchange. Nandito na si ate. Gusto kong magdagdag ng isa pang bonus para sa'yo, ate. Halimbawa, pagkatapos ngayon, ang talunan ay susuko sa nanalo. Ano sa tingin mo, ate? Kaya mo bang makipagkompetensya? Bakit hindi? Baka hindi mo kayanin ang matalo. Bakit mukhang si Wutian ang number 7 ang taong ito? Simple lang ang mga patakaran ng laro. Ipagtanggol ang ring. Hanggang sa tuluyang matalo ang mga tauhan ng isang panig. Ang mananalo ang makakakuha ng komunikasyon. Ngayon, naghahanda na ang magkabilang panig. Magsisimula ang laro sa loob ng 5 minuto. Ate, hindi sapat ang lakas ng pamilya natin. Ngayong paparating na sila, baka huli na ang lahat. Hindi sapat ang dalawa natin. Munting kapatid na Tang, kahit hindi ko alam kung paano mo ginamit ang maliit mong account kanina. Pero naniniwala ako sa kakayahan mo. Gusto mo bang sumali sa amin sa kompetisyon? Nakita mo kanina kung ano ang tinatawag na di alam. Pang-reserba ka lang. Kaya kong talunin silang mag-isa. At makuha ng libre ang quota para sa exchange meeting. Mag-enjoy ka na lang. Xiao Hao. Kuya Tang, nakikiusap ako sa'yo. Kung sasali ka sa amin at mananalo tayo sa laro, pangako ko na sa Yunhai City, walang mangahas na humawak muli sa iyong gym. Xiaofeng, kung sasali ka sa exchange meeting, hindi lang para sa'yo, kundi para rin sa gym natin. Imposible. Ang iginagalang na pamilyang Lee ay magpapadala pala ng bata para lumaban sa competition. Bata? Sa tingin ko, hindi ka pangabot sa taas ng ring. Iiyakan mo ba ang nanay mo pag akyat mo sa ring? Ha 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 ha! Tigilan ang kalokohan at magsimula na. Huwag kang matakot. Matatapos din ito. Hindi mo mararamdaman ang sakit. Sayanes ito. Ikaw, Kinang Wangkyo. Yung matalinong kapatid na lalaki ay hindi masyadong magaling. Ginong Liu Feng, narito ako para matutunan ang iyong mga paraan. Kinang. Wala na si Liu Feng. Pero itong si Li Wangqiu ay medyo magaling. Binata. Si Liu Feng ang kampeon ng Shancheng. Paano ka naging sigurado?
Aminado akong talo ako. Aminado na ako. Tama pala siya. Ang galing talaga ni Miss Lee. Gusto kong aminin na talo ako. Miss Lee, karapat-dapat ka talagang tawaging bayani. Mas gumaling ka pa kaysa nung nakaraang taon. Sa ganyang lakas, sa world ranking, pwede kang pumasok sa top 30. Ano ba yung ika-30? Lee Wang-kyu? Kukunin kita ngayon para mawala ang kahihiyan ko noon. Aminin mo na, Lee Wang-kyu, hindi mo alam na para sa araw na ito gaano ako naghirap. Ngayon, hindi ka nakarapat dapat magkalad ng sapatos ko. Hindi ka naman mamamatay sa sipa, sipain mo na. Saktan mo siya paglapag mo. Anong kinakatakot mo? Bakit mukhang yulong ni Ji Anon ang ikalawang galaw ng ikatlong estilo? Dapat ay aksidente lang ito. Sumusuko na ako. Natalo niya si Lee Hao. Talaga bang hindi ito sa pamamagitan ng pataksil na atake? Ji Woo Tian, tulungan mo akong pilayin siya. Ayon sa kagustuhan mo. Binibining Lee, pakisuko na. Sumuko ka na. Ji, Tang, ano ang ibig mong sabihin? Lee Wang-kyu. Siya si Wu Tian. Pang-7 sa buong mundo. Bago ang aksidente ni Unknown, siya ang numero 1 sa China. Inimbita pa siya ni Zheng Yan. Dahil walang awa siya, maraming manlalaro na nakalaban sa kanya ang bumabalik sa realidad na may malubhang sugat. Kaya tinatawag siyang kamaong pumatay. Binibining Lee. Huli na. Miss. Bastos siya. Pinapalo niya ng malakas ang mga batang manlalaro ng Dragon Kingdom. Pero sa mga manlalaro mula sa Cherry Blossom Country, sunod-sunuran siya. Hindi siya karapat dapat maging isang Chinese. Miss, aminin na tayong talo, hindi na tayo pupunta sa exchange meeting. Mamamatay ka. Ikaw ang umamin ng pagkatalo. Ngayon ka lang natutong umamin ng pagkatalo. Huli na. Inimbitahan ko si Mr. Wu dito para alisin si Lee Wang-kyu, ang plastic na babaeng ito. Mr. Wu, hindi pa sapat. Kailangan mas maging matindi pa. Huwag kang mag-alala. Ang mga kalaban ko hindi na nagkakaroon ng pagkakataong umamin ng pagkatalo. Ganito lang kasimple ang pag-amin ng pagkatalo. Paano ako makakasampa sa entablado at makakalaban sa mga pinakamahusay na master sa buong mundo? Ako. Paano ako aamin ng pagkatalo? Sige, kung gusto mong mamatay, tutulungan kita. Miss. Hindi, hoy. Xiaofeng. Ito. Anong silbi ng pang-aapi sa mga babae? Matanda, lalaro ako sa iyo. Changfeng? Wala kang pakialam sa susunod. Iwan mo na lang sa akin ang natitira.
Ate, ayos ka lang ba? Ginoong Cheng, anong nangyari sa'yo? Ayos lang ako. Pagpatuloy natin ang laro. Hindi kailangan kong kumpirmahin ulit. Ginoong Unknown. Paano siya naging bata? Ate, ayos ka lang ba? Paano ka nailigtas ni Tang Feng? Ayos lang ako. Tungkol naman kay Tang Feng, palagi kong naisip na may kinalaman siya sa number 1 sa mundo. Siya? Ginoong Unknown, paano nangyari yon? Nagkakamali ka ba? Paano biglang naging napakalakas ng anak ko? Ginoong Wu, anong nangyayari? Paano ka napigilan ng isang bata? Hindi mo ba ako pinangakuan na ibabagsak si Li Wangqiu? May kasanayan ka. Kaya mong pigilan ang buong atake ko. Tingnan natin. Gaano katagal ka magtatagal? Pasok! Maraming taon nang walang nangakas na kausapin ako ng ganito. Sige. Gigipitin kita ng buong lakas ko. Yun completed ng Yuming Sanshi. Ano ang relasyon ng batang ito at ni Mr. Unknown? Bata, ang alam mo lang ay magtago. Tapos na. Turno ko na ngayon. Apat na simbolong suntok ng dragon. Isa pang nawalang stun. Paano nangyari yon? Si Ginoong Wu ang pinakamalakas sa buong bansa. Paano siya matalo ng isang bata? Natalo niya ang pang-7 pinakamahusay na manlalaro sa buong mundo. Paano ito nangyayari? Ang anak ko ang tumalo sa pang-7 pinakamahusay sa mundo, si Wu Tian. Sunod, maaari na nating i-anunsyo ang resulta ng laro. Sige. Inihahayag ko na ang laro sa pagitan ng Yunhai City at Shancheng City. Ang Yunhai City ang nanalo. At nakamit ang ticket para sa exchange meeting. Tapos na ang laro. Sige. Xiaofeng, Tatay, okay ka lang ba? Tatay, okay ka lang ba? Kailangan mo bang pumunta sa ospital? okay lang ako. Magpahinga lang ako ng 2 araw. Binabati kita, Binibining Lee. At nadiskubre rin ang nakababatang kapatid ni Tang. Napakabata ng bayaning ito. Nakakatuwa talaga iyon. Munting kapatid na Tang, sana sa palitan sa loob ng 3 araw magpatuloy kang magbigay dangal sa bansa. Ginong Cheng, huwag kayong mag-alala. Hindi namin bibiguin ang asosasyon. Sige. Binibining Lee, magpahinga kang mabuti. Kailangan kong pumunta sa ibang lungsod para tipunin ang mga miyembro ng palitan. Binibining Lee, kapatid na Tang, sa 3 araw gaganapin ang palitan. Ginoong Cheng, ingat po kayo. Hoy, nakalimutan mo na ba ang pustahan kanina o gusto mong mandaya? Huwag kang magmalabis. Tuparin mo ang pustahan. Sa tingin mo, kahit nasaksihan ito ng asosasyon at ni Mr. Cheng, makakatakas ka pa? Sige. Ako si Zheng Yan, sa ngalan ng pamilyang Zheng ng Shancheng ay nagpapahayag mula ngayon na sumuko sa pamilyang Lee sa Yunhai at susundin sila. Oo, parang katulong na lang. Umuwi ka at maghanda ng mabuti. At maghandog ng sakripisyo sa aming pamilyang Lee. Li Wangqiu, hindi pa tapos ang alitan natin. Maghintay ka lang. Umalis na tayo. Nagawa ko na ang lahat ng hiniling mo. Ang gym natin. Huwag kang mag-alala. Hindi namin pagsisisihan ang aming pangako. Tungkol sa pinsalang ginawa ng kapatid ko kay Mr. Tang, humihingi kami ng paumanhin muli sa inyo. Pasensya na. Kuya Tang, pasensya na. Masyado akong mabigat ang kamay kanina. Kung gusto mong maghiganti, sa akin ka lumapit, huwag kang mag-alala sa akin. Hindi na kailangan. Saring hindi maiiwasan ng mga pinsala. Malugod na iniwan ni Miss Lee ang gym sa amin. Sobrang saya ko na. Siya nga pala, may 3 pwesto na available. Kung maaari, nais naming anyayahan si Tang na sumama sa amin. Hindi ko alam kung ayos lang. Oo, gusto ko rin makita ang lakas ng Sakura Kan. Ang palitan na ito narinig ko na hindi lang ang pang-4 sa mundo at si Ji Liu. Sa oras na yon, talagang ipapakita ko sa kanila. Maging matatag ka. Ang mga dadalo sa palitan ay ang mga nangungunang puwersa sa Dragon Kingdom.
kung makikipagkaibigan tayo sa kanila. Malaking benepisyo ito sa pag-unlad ng pamilya natin. Hello, ito ang aming imbitasyon. Umalis ka sa daan. Oh, G, Han, nandito ka na pala. Ang presidente namin ay nasa loob naghihintay sa iyong pagdating. Si Han Yue ang dating kampeon ng mundo. Bago si G Unknown, siya ang laging bundok sa kalye ng Kwanba. Ito ang pinag-uusapang number 1 sa mundo. Hindi naman siya ganun kagaling tingnan. Ikaw 3 araw na ang nakalipas. Ang master na nanguna sa world ranking list ay nahahanap na ba? Oh, hoy, G, Han, maging kampante po kayo. Mobilisado na ng ating presidente ang lahat ng resources ng buong asosasyon para hanapin si G Unknown. Baka sa pagsisimula ng exchange ay lilitaw si G Unknown. Tuloy po kayo. Dahan-dahan lang. Bakit kahit bata ay pwedeng sumali? Sa tingin ko, ang exchange meeting ninyo sa Dragon Country ay hindi ganoon kaganda. Oo, tama po si G Hanley. Tiyak na itutuwid namin ito. Hello. Doa Engang. Ang exchange meeting ay ipinagbabawal sa mga bata sa loob. Pakiusap, umuwi. Hindi pinapayagan ng mga bata na pumasok sa palitan. Paano nangyari yon? Hindi ko pa narinig ang patakarang ito dati. May ganitong patakaran ba sa palitan? Tama ba? Pasensya na. Ngayon, meron na. Pwede na tayong umuwi. Malinaw na kabaligtaran ito ng sinabi ng bansang print kanina ng basta-basta. Pero bigla kang umikot at binigilan kaming pumasok. Ano ba ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig naming sabihin? Ang mga kilalang bisitang ito mula sa lupain ng Cherry Blossoms ay ang mga nangungunang personalidad ng aming all-powerful association. Ngayon, dumalo sila sa aming palitan dito sa Tsina. Kung hindi sila masisiyahan, magiging kahihiyan ito para sa aming Dragon Kingdom. Tama. Lahat ng ginagawa namin ay para protektahan ang dangal ng ating bansa. Kaya, kayo ay hindi karapat-dapat na dumalo sa palitan ngayon. Sinasabi mong hindi kami karapat-dapat. Alam mo ba kung sino kami? Ay, pasensya na. Talagang hindi ko alam. Pwede bang malaman kung sino kayo? Yun Hailey family. Narinig mo na ba kami? Akala ko ba kung sinong malaking tao? Isang maliit na pamilya lang pala na umangat sa nakaraang 10 taon. Kaya mukhang hindi kayo karapat-dapat na dumalo sa palitang ito. Umalis na kayo dito. Huwag ninyong abalahin ang pagtanggap namin sa mga VIP. Buisit, papatayin ko talaga kayo. Sigurado ka bang hindi mo kami papapasukin? Batang pasaway, may sasabihin ka. Parang uod na sunod-sunuran. Isa ka lang sunod-sunuran ng Sakura Fruit. Yan ba ang pagpapanatili ng dignidad ng Dragon Kingdom? Bata, ulitin mo yan. Maniwala ka o hindi, pipilayan kita. Payo ko sa'yo, tawagin mo si Hong Tianyu para makipagkita sa akin agad. Kung hindi, sigurado ako hindi mo na mahahanap si Ginoong Unknown. Bata, dapat alam mo na may mga salitang hindi pwedeng sabihin ng basta-basta. Tawagin mo sa pangalan ng presidente. Kung maglakas loob kang dayain kami gamit ang balita tungkol kay Ginoong Unknown, magbabayad ka. Hindi ko na uulitin. Isang pagkakataon lang ang meron ka. Makikipagkita ako sa presidente. Bantayan mo sila. Bago ako bumalik, huwag mo silang paalisin bago ako bumalik. Sige, umalis ka na. Xiaofeng, may balita ka ba talaga tungkol kay Ginoong Unknown? Siyempre totoo. Hintayin mo lang. Matagal nang nawala si Director Zhao at hindi pa rin bumabalik. Mukhang ayaw kang makita ng presidente, pamilyang Yun Hailey. Handa ka bang magbayad ng halaga? Ang lakas ng loob mong papagbayarin ng aking pamilyang Yun Hailey. Ano ka ba? Kahit dumating pa ang presidente ninyo, papatayin pa rin kita, maniwala ka o hindi. Ang yabang mo, huwag mong gambalain ang mga taong hindi mo dapat gambalain. Pagsisisihan mo habang buhay. Malaki ba ang mukha ng pamilyang Yun Hailey?
Maniwala ka o hindi, pawawalan kita ng pangalan sa Boxing Association. Director Yang, ang aming pamilyang Yunhai Lee ay sumali sa Boxing Association ay dahil sa aming sunod-sunod na laro at sa ranking sa buong mundo. Kung gagamitin mo ito para takutin kami, ang aming pamilyang Yunhai Lee hindi namin palalampasin ito. Director Yang, ang aming pamilyang Lee ng Yunhai upang sumali sa Boxing Association. Lahat iyon ay pinaghirapan namin sa aming mga laban. Kung gusto mong gamitin ito para manakot aming pamilyang Lee ng Yunhai, hindi namin ito palalampasin. Binata, huwag kang masyadong mayabang. Kung ang mga kabataan ay hindi mayabang, kabataan pa ba tayo? Pinapayuhan kitang mag-isip ng mabuti. Kung maabot ito ni Hong Tianyun, sino ang magbabayad ng kapalit? Batugan, minamata mo ba siya ko? Akala mo talaga, tao ka na? Ngayon, hindi ko hahayaang malaman mo ang nangyayari. Nasaan ang dignidad ng Boxing Association? Halika. Ano ang gusto mo? Kailangan mong magbayad sa mali mong ginawa. Tumigil kayo. Presidente, bakit ka nandito? Sino ang humahanap sa akin? Ikaw si Hong Tianyun. Ikaw, si Hong Tianyun. Xiaofeng, ito ang presidente ng aming Kwanba Association na si Hong. Maging magalang ka. Ano naman, kung hindi mo alam kung paano maging matatag bilang presidente at tanging yumuyukod at nagpapasaya sa mga Hapones na yon, ayoko sa posisyong ito ng presidente. Tayo sa pagkakataong ito ay papatayin ng batang ito. Presidente Hong, pasensya na, Xiaofeng. Bata pa siya at walang alam, patawarin mo na siya. Huli na, ang batang ito ay nangahas na insultuin ng ating presidente sa harap ng publiko. Sa tingin ko ay sawa ka na sa buhay. Bata, tama ka. Pero ngayon, malakas ang Sakura Kingdom. Bagaman ako ang presidente, hindi ko sila kalaban. Narinig kong may balita ka tungkol kay Ginoong Unknown. Siyempre, pero kahit gaano kalakas si Ginoong Unknown, maaari lamang niyang protektahan kayo pansamantala. Ngunit ang pagpapalakas ng sarili bilang tradisyon ng mga Chino mula pa noong unang panahon, dahil lang sa hindi mo sila matalo, hindi na tayo maglalabas ng espada. Anak, tama ka. Pero ngayon, malakas na ang Sakura Kingdom. Kahit ako ang presidente, hindi ko sila kayang kalabanin. Narinig kong may balita ka tungkol kay Ginoong Unknown. Siyempre, pero kahit gaano kalakas si Ginoong Unknown, panandalian lang niya kayang protektahan ka. Pero ang pagpapalakas ng sarili ay tradisyon ng mga Chino mula pa noon. Dahil lang ba hindi natin sila kayang talunin, hindi na tayo maglalabas ng espada? Ako, si Hong Tianyun, buong buhay ko ng presidente, pero hindi pa rin ako katulad ng isang bata. Bunso, nagkamali ako. Naging masyado akong maingat pero nakalimutan ko ang diwa na ipinamana sa atin. Huwag kang mag-alala. Kahit hindi ko sila matalo ngayon, hindi ako susuko. Huwag kang mag-alala, matatalo sila. Sige, dahil sinabi mo. 3 magigiting na panauhin. Pasok po kayo. Magsisimula na ang palitan mamaya. Pakita rin natin ang ating lakas. President Hong, mauna po kayo. Karangalan naming makapasok sa Guildhall kasama ninyo. Halika na. President Hong, sigurado ka bang makakapasok tayo? Siyempre naman. Bunso, ikaw ang aking pinagpipitaga ng panauhin. Kung hindi ka makakapasok, sino pa ang makakapasok? Aba, siya pala. Kanina, nang pumasok ang mga Hapones, sinabi niya na ang palitan natin dito sa ating bansa ay kahit bata ay pwedeng pumasok. Paglingon niya sa amin, sinabi niya na bawal pumasok ang mga bata at pinunit ang aming imbitasyon. Ikaw ba ang nagsabi niyan? Presidente, paumanhin po. Sa tingin ko lang po tayo ay isang estadong may etiketa. Ang estado ng etiketa ay nangangahulugan ng paggalang sa isa't isa. Hindi tulad mo na sumasamba sa mga dayuhan. Lumingon siya at sinabi sa amin bawal ang mga bata at pinunit ang aming liham ng imbitasyon. Ikaw ang nagsabi niyan? Presidente, pasensya na po. Sa tingin ko lang po, ang ating bansa ay isang estado ng etiketa.
Ang estado ng etiketa ay nangangahulugan ng mutual na respeto. Hindi tulad ninyong mga nagpapakaalipin sa dayuhan. Simula ngayon, kayong dalawa ay palalisin sa asosasyon. Presidente, nagkamali po kami, Presidente. May tao ba dyan? Itaboy ninyo sila para sa akin. Wag po, Presidente. Bigyan ninyo po ako ng pagkakataon, Presidente. Tol, pasok ka na ngayon. Sige, tatanggapin ko na. Tuloy po, may ihahanda pa ako. Mamaya na lang. President Hong, salamat sa pagod. Hindi ko alam kung gaano kagaling ang mga tao mula sa Sakura Country. Sana hindi nila ako biguin. Saan ka galing, Batang Hamak? Alam mo ba kung saan ito? Ang lakas ng loob mong mang-asar sa kasalukuyang number 1 sa mundo. Mag-ingat ka, itatapon kita. Saan ka galing, clown? Ang lakas ng loob mong galawin ang aking bottom line? Ako ang pinakamagaling na boksingero sa Korea. Binibini ng isang marangal na pamilya. 30 sa mundo. Siya ang kapatid ko. Ang pinakamalakas na tao sa Korea ang ika-10 sa mundo, si Jin Shengen. Jin Lee, maraming tao sa exchange meeting. Huwag mong ipakilala ang iyong pagkatao sa mga random na taong ito. Pagkatapos ng exchange meeting, hindi na nila aabutin ang antas natin. Ito ay maliit na lugar lang tulad ng Gaoli. Akala ko malaking tao siya. Ika-10 lang sa mundo. Tingnan mo ako. Xiao Hao, magsisimula na ang exchange meeting. Huwag kang magpadalos-dalos. Magsisimula na ang exchange. Susunod ating tanggapin sina Han Yuan at Han Li mula sa Land of the Rising Sun. Isang malaking karangalan na imbitahin ang dalawang world-class na masters na lumahok sa exchange meeting na ito. Bago magsimula ang world competition, ang mga masters mula sa iba't ibang bansa ay maaring matuto mula sa isa't isa at umunlad ng magkasama. Ang layunin ng exchange meeting, alam naman nating lahat yan. Hindi na kailangang dagdagan pa ni President Hong. Naniniwala ako na gustong malaman ng lahat sa nakaraang 3 araw si Mr. Unknown na nanguna sa world rankings. Hindi ko alam kung maaanyayahan ni President Hong na lumabas si Mr. Unknown para ipakilala siya sa lahat. Ha. Siyempre, maaari ninyong makilala si Mr. Unknown. Pero bago yan, inaasahan ko rin na sa pamamagitan ng exchange meeting ay mapatunayan ninyo ang inyong lakas. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay karapat-dapat makilala si Mr. Unknown. Ang yabang naman, ang presidente ng Dragon Kingdom ay hinahamon ng aming Sakura Country. Dapat kung pagsisihan nila ang kanilang mga sinabi. Tigil na ang mga salita. Tinayang kengahan, master lamang ay madaling matatalo ang inyong Dragon Kingdom. Nagpa-promote ka pa rin kay Mr. Unknown. Sa tingin ko, ang inyong Mr. Unknown ay mula sa Long Country ay isang AI na pribadong binuo ng inyong bansa. Walang ganoong tao. Mr. Han, ano ang ibig mong sabihin? Simple lang, ang aking master lamang laban sa lahat ng inyong Dragon Kingdom. Gusto kong makita ng buong mundo. Sa harap ng ganap na lakas, anumang mapanlinlang na paraan ay walang... Sa harap ng ganap na lakas, ang anumang mapanlinlang na taktika ay walang saysay. Ang mga taong ito, Huwag kang magpadalos-dalos. Ginoong Han, ini-provoke mo ang buong Dragon Kingdom. Hindi ko ibig sabihin na mang-provoke. Dahil lang sa tingin ko, lahat dito ay mga basura. Matandang Han, ano sa tingin mo ang sarili mo? Kung may kakayahan ka, makipaglaban ka sa akin. Tingnan mo ako. Xiao Hao. Xiao Hao. Sobra-sobra ang tingin mo sa sarili mo. Kumusta ka? Okay lang ako. Ito ba ang pinakamalakas sa mundo? Napakalakas sa totoong buhay. Sa virtual na mundo, may chismis na kung virtual na mundo, maabot mo ang isang tiyak na antas. Maaari mong gamitin ang kaukulang mga galaw, gamitin ang kaukulang mga galaw. Naabot mo na ang bahaging iyon. Hump. Posible bang sa inyong bansa walang sino man sa inyong bansa ang makakagawa nito? Ha. Kung ganoon, mukhang sobra ang pagtingin ko sa inyo. Wala sa inyo ang may sapat na lakas pang kompetensya. At naglakas loob pang magpakita ng katang-isip na karakter na hindi naman talaga umiiral para himukin ang inyong mga tao na umabot sa tuktok ng mundo.
Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob? Ang Dragon Kingdom ay hindi kailanman gumamit ng hindi tamang paraan para makipagkompetensya sa ranking. Si Mr. Unknown ay isang tunay na tao rin. Oo, maraming tao ang nakakita sa video ni Mr. Unknown. Hindi talaga ito isang virtual na karakter. Instant Masamet Kulbotan encounter with ni Mr. Unknown, ito'y pawang paushot martial arts na matagal nang nawawala. Walang sino man sa buong Long Country ang kayang gawin niyon. Paano naging kung ano ang sinasabi mo? Akala mo ba kung sino ka? Kayong mga talunan ay naglakas loob pang pagdudahan ako. Umalis kayo rito! Ginoong Unknown. Kung talagang umiiral ka, bakit hindi mo ipakita ang sarili mo sa akin? Lumabas ka. Ako ang pinakamalakas sa mundo. Napakalakas sa totoong buhay, Arabasay. Sa virtual na mundo, gaano kalakas kaya siya? Maliit, mapaniil, at mambubuli. Ito ba ang ugali ng number 1 sa mundo? Naghahanap ka ng kamatayan. Ginoong Han, kung gusto mong makipaglaban, sasamahan kita. Si President Hong ay talagang isang nakatagong master. Hinahangaan kita. Pero ang simpleng paghamak ay hindi sapat. Paano kung dagdagan natin ang pusta? Ano ang gusto mong ipusta? Pustahan ng buhay. Kahit hindi pumasok sa virtual world, lahat kayo dito ay pwedeng lumaban sa akin. Harapin mo ito gamit ang sarili mong buhay. Kung matatalo ang Dragon Country, publiko kaming bubuwagin. At ipapaalam sa buong mundo na kayo ay nandaya. Isang kahihiyan ito sa buong mundo ng martial arts. Pangulo, huwag. Talagang umiiral si G Unknown. Hindi mo kailangang pumayag sa kanyang hindi makatwirang kahilingan. Pangulong Hong, ang bagay na ito ay tungkol sa mukha ng inyong Dragon Country. Maging maingat po kayo. Jihan, paano kung kayo ang matalo? Ha ha ha. Kung matatalo ako, pwede mo akong patayin. At ipapasabi ko sa aking estudyante na si Han Lee na ipaalam sa buong mundo na ang aming Sakura Country ay pumatay sa kanyang guro at ng api sa iba at humingi ng paumanhin sa Dragon Kingdom at titigil nasa mundo ng boxing mula ngayon. Kung gusto mong talunin ang aking guro, kailangan mo pang magsanay ng 100 taon. Jihan, paki-advise po. Mabuti ang Pangulong ito ay hindi nagpahiya sa Dragon Kingdom. Pangulong Hong, kung handa na kayo, pwede na kayong gumalaw. Jihan, mag-ingat ka. Lumabas na sa dagat si Lulong. Yung pagpasok sa Dragon at pagpunta sa dagat sa mundong virtual, kakaunti lang ang nakakapagpakita nito. Hindi ko inaasahan na si President Hong ay magagamit nito sa totoong mundo. Ito ba ang pinakamalakas na tao sa mundo? Bigyan mo ako ng konting panahon. Siguradong magsasanay ako ng husto. Lalampasan ko siya at magiging pinakamalakas na tao sa mundo. Kayong mga palakas sa balon, hindi ninyo naiintindihan kung gaano kalakas ang aking guro. Hindi masama, pero si Old Man Han ay hindi ganun kasimple. Kung ganito lang ang kanyang antas, hindi pa siya kalaban ng Pangulo. Bata, chino ka ba? Si Pangulo Hong ay nakakalamang na ngayon. Sinusumpa mo siyang matalo. Hindi ko siya sinumpa. Malinaw na nagpipigil ang matandang magnanakaw na iyon para subukan ng Pangulo. Kapag natapos na niya ang pagsubok, siguradong gagamit siya ng isang napakalakas na atake. Bakit? Ginamit ko na ang lahat ng aking lakas, pero hindi ko pa rin siya matalo. Ang agwat ba sa ating lakas ay talagang napakalaki? Pangulo Hong, kung ganito lang ang iyong kakayahan, ako na ang bahala. Hindi pa ako talo. Esperadong nakikipaglaban. Tinalo niya si Presidente Hong sa isang galaw lamang. Kumpara sa hindi kilalang taong nagtatago ng ulo at nagpapakita ng buntot, si Ginoong Han ang number 1 sa buong mundo. Naiintindihan mo ba? Nakikita mo ba ang agwat ng iyong bansa at ng aking guro? Kung aamin ka ng pagkatalo ngayon, hindi pa huli ang lahat.
Kahit ang presidente ay hindi kalaban niya, wala na bang talagang makakalaban sa kanya? Ginoong hindi kilala, nasaan ka na? Titingnan mo ba talagang madaplisan ng iba? Paano niya nakita iyon? Posible bang si Ginoong hindi kilala ay isang bata talaga? Presidente Hong, ang susunod ay hindi na ganoon kadali. Ayaw mong mamatay. Mas mabuting aminin mo na ang pagkatalo ngayon. At sa harap ng lahat, ianunsyo ang pagbuwag ng Dragon Countries Boxing Association. Pagkakaloob ko ang iyong buhay. Kalokohan. Hindi pa ako patay. Paano ako matatalo? Sige, dahil gusto mong mamatay, ipapadala kita sa iyong huling hitungan. 4 na gulong at ahas. 4 na hakbang pabalik at 1 hakbang pasulong. Nagbabagong anyo tulad ng dragon. Nagpapanggap kang multo. Ang valistong teknikong Hong Sawan. Hindi ko inasahan na si Pangulong Hong ay may itinatagong kakayahan. May pag-asa pa. Basta makaiwas siya sa ataking ito, may pagkakataon pa para bumaliktad ang sitwasyon. Swerte lang iyan. Nakaiwas lang sa atake ng guro ko. Akala mo talaga matatalo mo ang guro ko. Kayong mga tangang sobrang tiwala sa sarili. Makakaiwas ka sa atake. Haha, kahit na ganon, hindi ka kalaban ko. Panahon na para tapusin ito. Pangulo. Pangulo. Ako, natahalo ako. Ang pinakamalakas na President Hong sa inyong bansa ay natalo na. Bakit hindi niyo ilabas si Ginoong Unknown na minsang nanguna sa leaderboard, lumabas ka na? Sa tingin ko, ang kanilang Ginoong Unknown ay isang AI lang na naka-encode sa isang programa. Imposibleng umiral siya sa totoong buhay. O kaya, may iba pa bang may lakas ng loob na hamunin ang aking guro? President Hong, bilang pinakamalakas na tao sa exchange meeting ngayon, kahit siya ay nabigo, ano pa ang saysay kung tayo ang aakyat? President, gusto kong makita ang President. Nakita ko ang kinaroroonan ni Ginoong Unknown. Natalo na si President Hong. Sino ang may lakas ng loob na hamunin ako? Sayang ang inaasahan ko. Pagkatapos, ang inyong Long Country, isang palabas na kayo ang gumawa at nag-direct. Kung ganon, ako na ang magtatapos nitong palabas. Wala nang may lakas ng loob na humamon, di ba? Anin inyong iniyay at Longguo Association. Dapat nang buwagin sa lalong madaling panahon. Isang bansang umaasa lang sa peking AI para umunlad, walang saysay na umiral. Ginoong Han, inaamin kong hindi ako kasing galing mo at hindi rin ako kalaban mo. Pero, hindi mo pwedeng sirain ang dangal ng aming Dragon Country ng ganito. Hindi ka ba natatakot na magdulot ng galit ng publiko? Ha ha ha. Ang mundong ito ay mundo ng survival of the fittest. Mas malakas ako kaysa sa'yo. Natural lang na kontrolado ko ang kapalaran mo. Maliban na lang kung may mas malakas sa akin sa... Ano? Kung may mas malakas sa'yo, ibig sabihin ba nun, kontrolado rin namin ang kapalaran mo? Haha, siyempre. Sige, inaantay ko lang na sabihin mo yan. Sunod, hahamon ako sa'yo. Ang iyong marangal na Long Country ay umaasa sa ganitong maliit na bata para iligtas ang huling dangal nito? Munting kapatid, alam kong mukhang gusto mong panatilihin ang dangal ng Long Country. Pero napakabata mo pa. Si Han Yuan na ito, dati siyang #1 sa buong mundo. Hindi mo talaga siya kalaban. Oo, Xiaofeng, si Han Yuan at ang mga nakalaban ngayon ay hindi kasing galing. At ito ay isang tunay na ring, masyadong mapanganib. Paano ito naging mapanganib? Ako ay... Hindi ko inasahang hindi ako kasing galing ng isang bata. Kung wala akong lakas ng loob na harapin ang isang malakas na kalaban, paano ako magiging mas malakas? Si Jin Xingen ay humihiling ng hamon kay Ji Han
Si Li Yihao mula sa pamilyang Lee sa Yunhai ay gustong hamunin ka. Anong ginagawa mo? Ako! Xiaofang. Tama si Presidente Hong. Ang kinabukasan ay sa inyo. At ngayon ay nasa atin na ito. Presidente, nahanap ko na si G. Unknown. Nahanap ko na si Mr. Unknown. Pangulo, ayos ka lang ba? Nahanap mo talaga si Mr. Unknown? Opo, Pangulo. Nahanap ko siya. Para maiwasan ang pagkakamali, habang pauwi, inihambing ko ang mga galaw nila sa footage ng laro. Kumpirmado ko kung sino si Mr. Unknown. Ngayong nahanap na natin si Mr. Unknown, anyayahan natin siya sa entablado. Pabayaan mong matutunan ko ang kanyang mga kasanayan. Sabihin mo sa akin kung sino si Mr. Unknown. Si Tang Feng ang Mr. Unknown na hinahanap natin. Ano? Ang veteran na ito ay si Mr. Unknown? Xiaofeng, tama ang hula ko. Ikaw si Mr. Unknown. Xiao. Si Mr. Unknown. Imposible ito. Hindi ako naniniwala. Paano masasabi ng sino man na hindi pwedeng bata ang number 1 sa buong mundo? Wala na bang iba sa bansa ninyo? Paano ninyo hinayaang magpanggap na Mr. Unknown ang isang bata? Well, kung ganon, lumapit ka sa entablado. Kung makakasagot ka sa 3 galaw ko, aaminin kong natalo ako. 3 galaw? Basta makasagot ka lang sa isa sa mga galaw ko, ibabalik ko sa iyo ang titulo ng number 1 sa buong mundo. Ano sa tingin mo? Basta kaya mong tanggapin ang galaw ko nang hindi natatalo, ibabalik ko sa iyo ang pwesto bilang numero 1 sa mundo. Ano sa tingin mo? Tang? Kahit na ikaw si Jinong Unknown, pero itong si Han Yuan, matagal na siyang numero 1 sa mundo. Huwag kang magpabaya. Oo, Xiaofeng. Si Han Yuan kilalang kilala siyang malakas sa buong mundo. Ayos lang. Hintayin mo na lang. Parang, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Lumuhod ka at umamin ng pagkatalo ngayon. Baka maawa pa ako kung hindi. Tumigil ka sa kakasatsat. Hindi mo ba sinabing tatanggapin ko ang 3 galaw mo? Sige na. Sige, dahil ikaw mismo ang humihingi ng gulo, huwag kang magalit sa akin. Ito ang tunay na dragon style ng 3rd henerasyon. Siya nga talaga si Jinong Unknown. Sa pagkakaroon ng ganitong kabataang lalaki sa ating bansa, ang ganda ng kinabukasan natin. Hoy matanda, 3 galaw ang napagkasunduan natin. Ilan na ang nagamit mo? Bilisan mo, lumuhod ka at umamin ng pagkatalo. Ito ba? Ito ba ang maalamat na 3 estilo ni Yulong? Ay, marami ka palang alam, matanda. At nakikilala mo pa ang mga hakbang ko. Handa ka na bang sumuko? Sumuko? Haha, hindi. Bibigyan kita ng pagkakataong hindi na mauulit. Anong ibig mong sabihin? Basta't gusto mong maging estudyante ko at maging pinakamalapit na alagad ko. Isasama kita pabalik sa Sakura Country at tatanggap ng pinakamahusay na mga mapagkukunan at pagsasanay. Sa loob ng 3 taon, ikaw ang magiging pinakamalakas sa buong mundo. Totoo ba? Siyempre, basta't gusto mong maging estudyante ko, papamahagin ko sa iyo ang walang katapusang karangalan at kayamanan. At hindi mabilang na mga tagumpay. May hihilingin ka pa ba? May iba pa bang dapat pag-alinlanganan? Xiaofang, huwag mong ipangako sa kanya. Nakalimutan mo na ba ang sinabi niya sa atin o ang kanyang mga ginawa? Hindi ako interesado sa sinabi mo. Ang pinakamalaking layunin ko sa buhay Ay manatili kasama ng tatay ko para bantayan ang aming boxing hall. Ikaw, Tigilan mo ang kakabulahan, subukan mo ito. President Hong, panoorin mong mabuti. Ito ang tunay na 5 dragon na papunta sa dagat.
Guro, Guro. Dapat mong tanda ng sinabi mo kanina. Gusto mo bang tulungan kitang maalala? Natural na tutuparin ko ang pangako ko. Mula ngayon, aminin ko, ang boxing ng Long Country ang pinakamagaling. Walang tayad. Aalis na ako sa mundo ng martial arts. Hindi na ako babalik. Umalis ka na. Hintayin mo ako. Babalik ako para magiganti. Nanalo tayo. Nanalo tayo. Ang Dragon Country ang number 1 sa buong mundo. Tang Feng. Gusto kong magpasalamat sa ngalan ng Longguo Boxing Association. Salamat sa pagdepensa sa dangal ng ating bansa. Oy, hindi ba ito ang dating number 1 sa mundo, Jihan? Bakit ang tahimik mo? Sino ka? Bakit mo ako iniwasan? Oy, Jihan, huwag kang magkamali. Wala akong masamang intensyon. Gusto lang kitang patayin. O kaya ikaw ang pumatay sa akin? Isa pa, Edwari mo ako mas tawaging Tyrant. Jihan, hindi ba't ikaw ang numero 1 malakas sa buong mundo? Bakit ang hina-hina mo? Hindi pa nga ako nasisiyahan. Hindi mo pa nga kayang tumagal. Manyakis. Aminado ako, talo na ako. Ito ba ang numero 1 makapangyarihan sa mundo? Nakakabigo ka. Imbing kontrabida ka. Pakawalan mo ang aking guro kung may reklamo ka sa akin ka lumapit. Kung hindi siya nasugatan, wala kang laban sa kanya. Pwede palang masugatan ang numero 1 sa mundo. Sabihin mo sa akin kung sino ang tumalo sa kanya. Baka pati buhay mo ay iligtas ko. Hindi mo karapat-dapat malaman. Dahil siya ang tatapusin ko gamit ang sarili kong mga kamay. Gago. Si Zheng Yan mula sa pamilyang Zheng ng Shancheng bumabati sa Panginoon. Alam kong mahilig ang Panginoon na hamunin ang mga malalakas. Kaya narito ako ngayon upang dalhin ang balita tungkol sa bagong numero 1 sa mundo. Sino yan? Pakisabi sa akin. Kino, ito po ang taong yun? Isang bata. Pumunta ka rito at hiningi mo sa akin na harapin ang isang bata. Sir, huwag mong maliitin ang batang ito. Kamakailan lang ay tinalo niya ang number 1 sa buong mundo na si Han Yuan mula sa Sakura Country. At sa world ranking list, isang galaw lang ay pinatay niya ang pinakamalakas na AI boxer sa virtual world. Napakalakas niya. Ang kanyang natatanging galaw ay ang nawawalang Yulong style. Ang 3 estilo ng Dragon Swimming. Sino ang taong ito? Ilang araw lang ang nakalipas, si Mr. Unknown na nanguna sa world ranking list. Basta matalo ng Tyrant siya, handang ibigay ko ang lahat ng ari-arian ng Zheng family. Pati ako. Basta gusto mo. Ano ka ba? Interesado ako sa kanya. Gusto ko lang makipaglaban sa malalakas. Tuksuhin mo ako. Yung Zheng family sa Shancheng ay hindi karapat-dapat. Hanapin mo ang nameless master na ito. Mustang. Anong gusto mo? Narinig ko na ikaw ang ama ni Mr. Unknown. Tatay, Nasaan ka na? Huwag mo akong takutin. Xiaofang, huwag kang mag-alala. Hindi basta-basta aalis si Mr. Tang lang walang paalam. Hanapin muna natin. Ma'am, tingnan mo.
Bungo, logo ba ito ng ilang organisasyon? Mahilig manghuli ng mga sikat na boxing champion ng Tyrant at hinahanap siya. Hindi bababa sa 2 dosenang master ang namatay sa kanyang mga kamay. Ang Tyrant. Narinig ko sa mga kaibigan ko sa ilalim ng lupa, masama ang taong ito at napakalupit. At hindi siya nagtatago ng kanyang kinaroroonan. Walang nangahas na magsumbong sa kanya. Kunin mo ang kanyang address. Sikat ang Tyrant sa labas. Kaming ilan lang, natatakot ako na hindi ito sapat. Hindi pwede. Kung masyadong maraming tao, baka ma-alerto siya. Sa lahat ng bagay, ang kaligtasan ni Mr. Tang ang dapat unahin. Sige. Tyrant, papagbayarin kita. Matigas talaga ang ulo mo, matanda ka na. At ayaw mo pa ring tawagan ang anak mo. Sige, una kitang ipapahamak. Tapos hahanapin ko ang anak mo at sasamahan ka niya. Narinig mo ba yon, matandang Tang? Napakabait ng tirano. Dahil takot siyang mawala ka. Hindi mabubuhay nang wala ka si Tang Feng. Tinulungan ka pa niyang magkita kayong mag-ama. Bilisan mo, tawagan mo sila. Dito ka, bilis. Pagbitiw ka na lang, kahit patayin mo ako, hindi ko sasabihin. Ha ha ha, ang lalim pala ng pagmamahal ninyong mag-ama. Pero huwag kang mag-alala, nag-iwan ako ng bakas para sa anak mo. Basta hindi siya tanga, tiyak na mahahanap niya ang lugar na ito. Maglakas loob ka. Ha ha ha. Tirano, nandito na ako. Pakawalan mo ang tatay ko. Xiaofeng, umalis ka na. Huwag mo akong intindihin. Kung gusto mong pakawalan ko siya, sige, lumaban ka sa akin. Ang mananalo ay mabubuhay, ang matatalo ay mamamatay. Ikaw pala, Zheng Yan, ang away ng ating dalawang pamilya. Bakit mo idinamay ang mga inosente? Inosente, kung hindi dahil sa gago si Tang Feng, paano ako mawawalan ng lahat? Ngayon, oras na para bayaran niya ang lahat. Tang Feng, kung ayaw mong mamatay ang tatay mo, dapat mong tanggapin ang hamon ng tirano. Kung hindi, siguradong wala sa inyo ang makakaalis. Sige, tinatanggap ko ang hamon mo. Tinatanggap ko ang hamon mo. Xiaofeng, iwanan mo ako. Xiaofeng, umalis ka na agad. Xiaofeng, tama si Ginoong Tang. Gagawin ng tirano ang lahat. Iba siya kay Han Yuan. Ako na ang bahala para hindi ka mapagbalingan. Ate. Ayos ka lang ba? Gusto kong hamunin si Ginoong Unknown. Ano ka ba? Maghasik ka ng gulo dito. Isa kang walang kwentang hindi makasagot sa suntok ko. Ang kapal ng mukha mong hamunin ako, ipapadala kita sa huling hantungan mo. Ha ha ha. Karapat dapat kang maging Ginoong Unknown. Dahil madali mo akong natalo, huwag mo akong biguin sa susunod. Dahil ikaw mismo ang naghahanap ng kamatayan, hindi ako mag-aatubiling ipadala ka sa iyong huling hantungan. Xiaofeng, iwanan mo ako. Xiaofeng, umalis ka na, mabilis. Xiaofeng, walang prinsipyo ang tyrant at walang limitasyon. Huwag mong sirain ang buhay mo dahil sa isang saglit na galit. Ate, magtiwala ka kay Xiaofeng. Kaya niyang talunin ang Tyrant. Tumigil na kayo sa kakabuladas. Kung hindi ninyo ako talunin, walang makakaalis sa inyo. Xiaofeng. Ate, okay ka lang ba? Gago, hindi kita palalampasin. Ha, gusto ko ang ugali mo. Xiaofeng. Nagbibiro ka ba? Kahit pa si Ginoong Unknown ang batang to, paano siya naging ganun kalakas? Ang 100 taong estilong Youlong, hindi man lang siya maabot. Paano na tayo lalaban? Bunso, ang lakas mo talaga. Bakit ang useless ng tatay mo? Binabalaan kita. Huwag mong galawin ang tatay ko, hindi kita palalampasin. Hoy. Huwag kang magpa-distract habang nakikipaglaban sa akin. Xiaofeng. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Unknown ngayon, seryosohan na tayo. Xiaofeng. Paano nangyari yon? Sabi ko, kung mahahawakan mo ang tatay ko, hindi kita palalampasin. Imposible.
walang makakapigil sa buong lakas kong atake. Walang imposible sa mundong ito. Ang mga bagay na sa tingin mo ay imposible. Ay dahil mahina ka lang. Four Symbols Dragon Fist. Alam mo rin ang galaw na ito? Sino ka ba? Ako si Unknown. At si Tang Feng din. Handa ka na bang magbayad ngayon? Ako ang magbabayad. Nangangarap ka. Mag-ingat ka. Ikaw ang bahala sa tatay ko. Kailangan kong habulin ang tirano. Xiaofeng. Huwag kang umalis, Xiaofeng. Hintayin mong bumalik ako. Pagbalik ko, mamamatay kayong lahat. Kailan ka dumating? Hindi mo kailangang malaman kung kailan ako dumating. Ang kailangan mo lang malaman, Hindi kita bibigyan ng pagkakataong maghiganti sa mga taong malapit sa akin. Gago, huwag mong isipin na natatakot ako sa'yo. Kahit hindi kita kayang talunin, maaari pa kitang isama sa akin. Ang mahihina lang ang nangangailangan ng sandata para dagdagan ang tiwala sa sarili. Gusto mo akong isama sa'yo para makita kung may kakayahan ka. Gago, naghahunt ka ng away. Imposible yan. Walang imposible. Handa ka bang magbayad ng presyo? Iwanan mo ako at kunin mo si Xiaofeng. Huwag mong hayaang patayin siya ng tirano, magmadali ka. Ginoo, hindi ka ba nahihiya sa akin? Ang kapatid ko at ako ay hindi sapat ang lakas. Hindi namin kayang talunin ang tirano. Hindi ba tayo magdudulot lang ng problema para kay Xiaofeng? Jitang, huwag kang mag-alala. Ang lakas ni Xiaofeng ay lampas sa ating imahinasyon. Naniniwala ako na kahit ang tirano hindi siya kalaban niya, baka malapit na siyang bumalik. Binibini, wala na ang tirano. Ano ang gagawin natin kay Zheng Yan? Ibigay natin sila sa mga kaugnay na departamento. Dahil naglakas loob siyang makipag-ugnayan sa tirano ng pribado, maging siya o ang pamilya Zheng hindi makakatakas sa matinding parusa. Tatay! Xiaofeng. Nasaktan ka ba? Tingnan ko. Tatay, okay lang ako. ipinadala ko na ang tirano sa departamento. Hindi na tayo magkakaroon ng panganib bukas. Ang galing ng anak ko. Uwi na tayo.